Nanumpa na ngayong umaga ang mga bagong recruit ng Philippine National Police Special Action Force. Nasa 284 ang mga ito na binubuo ng 112 lalaki at 172 mga babaeng pulis. Sasailalim ang mga ito sa 6 hanggang 8 buwan na training bago maging ganap na miyembro ng PNP SAF. Si PNP SAF Director Chief Superintendent Amando Empiso ang nanguna sa oath-taking at reception rites na isinagawa sa SAF Headquarters sa Camp Bagong Diwa sa Taguig. Sa kanyang mensahe, pinalalahanan ni Empiso ang mga recruit sa hirap na kanilang pagdadaanan sa pagkasanay kung saan masusubok ang kanilang kakayahan at tibay ng pagkatao. Ataasaan niya ang inaasahan sa mga miyembro ng SAF na respetado hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo dahil sa mga accomplishments sa anti-criminality at anti-terrorism campaign. U.S. House Speaker Nancy Pelosi talks about the bill they will pass that aims to terminate the emergency declaration by President Donald Trump. Lina Ramos reports. Democrats have launched a resolution to stop Trump's border emergency, and on Tuesday, the democratically controlled House of Representatives is scheduled to vote on the measure aimed at stopping it. The resolution's fate is less clear in the U.S. Senate, which is controlled by Trump's fellow Republicans, though some Republicans have expressed concern about his declaration. Once we pass this resolution, we will send it over to the Senate. All members, as I say, have taken the oath of office. We would be delinquent in our duties if we did not resist, we did not fight back and to overturn the President's declaration. To not do that would be to abandon our own responsibilities. We do not intend to do that. In a separate letter on Monday, 23 former Republican U.S. lawmakers also urged current members of Congress to pass the resolution. Even if it passes, Trump has said he would veto it, and Congress would need to muster 2/3 of lawmakers to override a veto. Trump on Monday continued to defend the declaration on Twitter and called on Republican senators to stand by him. The former security officials in Monday's letter cited U.S. government statistics showing illegal border crossings at nearly 40-year lows. They also pointed to other government data on drug trafficking that showed most opioids enter the country via legal entry points, something they said a border wall would not stop. While the letter included both Republicans and Democrats, as well as career civil servants who served under presidents of both parties, the bulk of its most senior signatories rose to their top positions under Democrat presidents. Lena Ramos, UNTV News and Rescue, Texas, USA. The Foreign Minister of Iran, Mohammad Javad Zarif, suddenly announces his resignation. Joselito Liquido has this story. Iran's Foreign Minister Mohammad Javad Zarif, the urbane U.S.-educated architect of its 2015 nuclear deal with world powers, announced his resignation unexpectedly on Monday on Instagram. In his post, he said he apologized for his inability to continue serving and for all his shortcomings during his service. He gave no specific reasons for his decision. Zarif played the lead role in striking the deal under which Iran agreed to curbs on its nuclear program in return for the lifting of international financial sanctions. He came under attack from anti-Western hardliners in Iran after the United States pulled out of the agreement last May and reimposed sanctions on Iran's economy and its lifeblood oil industry that were lifted under the deal. A spokesman for the Iranian mission to the United Nations, Alireza Miryosefi, confirmed the announcement of the resignation. However, there was no immediate word on whether President Hassan Rouhani would accept it. Iran's semi-official Tasnim news agency said some sources have confirmed Zarif's resignation. A foreign ministry spokesman confirmed his resignation, Iran's state news agency IRNA reported. Joselito Liquido, UNTV News and Rescue. A British Airways plane was filmed tipping from side to side when it hit high winds as it flew over Gibraltar on Monday. A local worker who was in his office at the port of Gibraltar captured on video the movements made by the plane before it was diverted to land at Malaga in Spain.
He explained that he had heard a loud engine noise and looked outside to see the aircraft tipping, a sight which was also witnessed by others in the vicinity. A spokesman for British Airways told Reuters the plane had landed at Malaga as a precaution due to high winds in the area and added that at no point was there a risk to safety. A man receives underskin chip live on stage at a trade show in Barcelona on Monday. Jovic Bermas has this story. A man volunteered to have a chip inserted under his skin live on stage at a trade fair in Barcelona on Monday, and another man who had already undergone the procedure showed off how he could make a payment with it using his smartphone. Edgar Pons said he decided to have the radio frequency identification or RFID chip implanted because it contained credentials to open the door to his house. Things first because it's super, for me, very useful because I have a domotic house. I can open the door at the same time that, like, this is the key of my house. It will be the key of my house. And secondly, because I can withdraw it very easily, simply making a little cat and pressing it. The chip is the size of maybe a grain of sand or two, and it's covered in a material that's biocompatible so our body doesn't degrade it over time. During the presentation organized by Spanish bank Sabadell, a man named Pau, who had already been fitted with a chip, made a payment by placing his smartphone over the skin covering the chip. We have been seeing now is what the future of payments could be. Jovic Bermas, UNTV News and Rescue, Europe. Samantala, umaabot na sa mahigit 164 kilos ng cocaine na nagkakahalaga ng mahigit 872 million pesos ang na-recover ng mga otoridad mula sa mga baybayin na sakop ng Eastern Seaboard ng bansa mula February 10. Mula sa Camp Crame, nasa linya ng telepono si Lea Ilagan para sa detalye ng balita. Magandang tanghali, Lea. Magandang tanghali sa iyo, June. Alas 6 ng umaga noong Linggo, February 24. Nakita ng dalawang mangingisdang itim na package na balot ng lambat at palutang-lutang sa karagatang sakop ng Purok Santan, Barangay Bungtod, Tandag City sa Surigao del Sur. 34 na bloke ng hinihinalang cocaine ang laman ito. Alas 11 naman ng umaga sa Talisay, Barangay Santiago, Caraga, Davao Oriental. 36 na bloke ng cocaine ang natagpuan ng mga residente. Alauna ng hapon, isang bloke ang nakita ng isang mangingisda sa Dingalan, Aurora. Dinala niya ito sa pulisya pag-uwi niya sa Gabaldon, Nueva Ecija. Kahapon ng umaga, 3 bloke ng cocaine ang nakita sa Talisay Beach, Purok Macopa, Barangay Santiago, Caraga, Davao Oriental. Ayon sa PNP, umaabot na sa mahigit 164.8 kilos ng cocaine ang na-recover sa Eastern Seaboard ng Pilipinas simula pa noong February 10. Tinatayang aabot ang mga ito ng mahigit 871,654,226. Patuloy naman ang panawagan ng Philippine National Police na isurrender ng mga residente ang mga bloke ng cocaine na makikita sa lugar nila. Noong February 10 sa Barangay Chula, Vinson, nasa mahigit 1 kilo ang natagpuan na nagkakahalaga ng mahigit 5 milyon. February 11 sa Barangay Sabang, Vinson, nakuha naman ang nasa mahigit 800 grams na nagkakahalaga ng 4.5 milyon. February 12 naman, sa Barangay Cagdiano, Dinagat Island, nakuha ang 48.825 kilos na nagkakahalaga ng mahigit 258 million pesos. February 14 sa San Isidro, Surigao del Norte, 40 kilos ang natagpuan na may halagang 212 million pesos. February 15 natagpuan naman ang 989.23 grams o nagkakahalaga na mahigit 5 million pesos sa Barangay Bagong Bayan, Paracale, Camarines Norte. February 18, nasa mahigit 1 kilo na nagkakahalaga naman ng 5.3 million pesos ang natagpuan sa Mauban, Quezon. Kaugnay nito, June, nagbibigay ang PNP ng isang sako ng bigas sa bawat bloke ng cocaine na isusoli sa kanila ng mga residente. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Lea Ilagan. Sa iba pang balita, umabot na ng mahigit 60 pabrika sa Region 3 ang inisyuhan na ng Cease and Desist Order ng Environmental Management Bureau dahil sa paglabag. Mula sa Bulacan, may report si Nestor Torres, live. Magandang tanghali, Nestor. Yes, Janice, magandang tanghali. Matapos ilunsad nga ang Battle Against Manila Bay, Cease and Desist Order sa Region 3 ng Environmental Management Bureau,
sa Region 3 sa tala ng EMB Region 3 mula January 25 to hanggang February 15, 2019, umabot na sa mahigit 6 na po ang kanilang ipinasara. Karamihan dito ay walang water treatment facility at wala ring environmental compliance certificate na labag sa Clean Water Act ng DNR. Sinemento ang lahat ng mga drainage canal upang mapigilang magtapon pa ng waterway sa ilog patungong Manila Bay. 68 na ang ating na-issuehan ng Notice of Violation with cease and desist directive mula noong January 25. May mga plinag tayo na mga outfall ng mga nagdi-direct discharge sa ating mga kailugan. Naunguna naman ang lalawigan ng Bulacan sa may pinakamataas na bilang na inisyuhan ng cease and desist order na umabot sa 57. Sinundan ito ng Bataan na nakapagtala ng Siam at ang Pampanga na may 2. Karamihan naman sa mga inisyuhan ng cease and desist order ay mga fish pond, pabrika ng leather, restaurant, dressing plant ng manok at hotel. Bukod sa pinsala sa kalikasan, malaking perwisyo rin nila ito sa mga residente malapit sa mga pabrika. Samantala, hindi lamang mga pabrika at kumpanya ang tututukan ng EMB at DNR Region 3 ngayong summer. Mag-i-issue rin sila ng Notice of Violation at Cease and Desist Order sa lahat ng mga swimming pool at resort nalalabag sa Clean Water Act ng DNR. Janice, yan mo ng ating latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa studio. Maraming salamat, Nestor Torres. At yan ang ating mga balitang PROMD. Ako si Janice Nhente, maayong uto. From Manila kahapon, narito ang ulat ni Asher Cadapan Jr. 2 magulang ang nagreklamo sa mga otoridad laban sa isang matandang babae matapos ang tangkang pandurukot sa kanilang mga menor de edad na anak sa barangay Jesus de la Peña, Marikina City, bandang alas 5 ng hapon kahapon. Nagpakilala ang suspect sa pangalang Gloria Payos, 70 years old at taga-Bulusan, Sorsogon. Sa kuha ng CCTV camera sa lugar, makikitang unang nilapitan at tinawag ni Lola Gloria ang ilang batang naglalaro sa isang iskinita sa lugar. Ngunit nang hindi sumama ang mga ito, ay lumapit sa isa pang batang kumakain sa labas ng kanilang bahay. Hinatak umano nito ang braso ng bata, ngunit nakita ng magulang ang pangyayari at sinaway ang matanda na agad ring umalis. Sunod naman nitong nilapitan ang isa pang bata sa di kalayuan. Inawakan niya po yung kamay ng anak ko, tapos pilit niya po sinasama pero bigla pong tumakbo, pumiglas po yung anak ko. Agad na nagreklamo ang mga magulang ng mga bata na nagresulta sa pagkakaaresto sa suspect. Samantala, 2 lalaking hinihinala ring mandurukot ng mga bata ang dinala sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City kagabi. Kinilala ang mga suspect na sina Danilo Bacabis at Bonifacio Lababo, parehong taga Caloocan City. Pinatotohanan ng mga saksi ang sinasabing tangkang mandurukot ng bata ng mga suspect. Yun nga po, nakita nga daw po niya yun, na nakasombrero, naka-shades, tas dala po yung gitara. Sige po daw tao sa hinalo po siya, bibigyan siya maraming quest, maraming chocolate. Kasama niya po yung kapatid niya, 6 na taon. May van nang nakaabang. Nakatakbo lang sila magkapatid, kaya hindi sila nakuha. Ngunit itinanggi ng mga suspect ang paratang. Nag-iikot lang umano ang mga ito sa mga bahay-bahay sa Quezon City upang mangharana at humingi ng barya. Ang pulis sa akin na sumama ka lang kasi pangano ka lang yung sistigo ba sa ano. Siyempre, saktan siguro siya. Dinamay na ko niya sa ano niya. Nagsasalita na lang siya ng kahit ano-ano na lang. Sinabihan ko nga siya, bakit ka nagturo-turo ng tao nga na namin ko lang yun. Para tigilan nila ako para nakita sa akin. Pasusi namang iniimbestigahan ng mga tauhan ng Philippine National Police ang mga insidente. Sa kayo, walang consummated, walang batang nawawala. Pero dun sa incident kasi kanina, nakuha niya yung bata, nakaalis lang at nakapiglas. Nasa kustudiya na ng mga otoridad ang mga suspect na posibleng maharap sa kasong attempted abduction in relation to Republic Act 7610. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue, Philippines.